Ito na, Senador Jinggoy Estrada, hindi yun nakalusod sa kaso. Ito na, ang matinding hatol sa kanya ng DOJ. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Kaibigan, nako, sa wakas, ito na ang hinihintay ng taong bayan. Itong mga sangkot sa flood control scandal. Sapagkat ngayong araw po na ito, araw ng Lunes, kalalabas pa lang ho may init na balita na ibinigay na ho ang matinding hatol kay Senador Jinggoy Estrada tungkol ho sa kanyang kaso. Hindi ho nakalusot, aba ay makakasama niya ho ito sa kulungan. Itong si dating Senador Bong Revilla. Kaibigan, isang like po sa video na ito kung nagustuhan nyo. Please subscribe my YouTube channel. Eto, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Importanteng mahalaga na malaman nyo po ito sapagkat ito'y matagal nyo na hong hinihintay. Bago pa magpasko ay hinihintay nyo na ho ito eh. Kaya't pagkakataon nyo na ho para malaman ang latest update dito sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada. Mainit-init pa mga kaibigan. Shoutout po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Eto, at babasahin ko ho. Talagang hindi man ho nagkaroon ng nagpasko sa kulungan. Ay pagkalipaso ng Pasko at mahal na araw naman, makukulong, talagang walang iwanan itong dalawang ito eh. Kung matatandaan nyo, itong si Senador Jinggoy Estrada at itong si Bong Revilla, noong mga nakaraang pang ibang taon, ito po ay magkasama sa kulungan diyan po sa NBI sa kaso rin ho ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ito, mga mahal kong taga-subaybay, buwan sa News 5, kalalabas pa lang ang balita. Pinakakasuhan na ng DOJ. Ibig sabihin, ang hatol ng DOJ, lumabas ang resolusyon na itong si Bong Revilla, na itong si Jinggoy Estrada ay pinakakasuhan na ho ng DOJ. Alalahanin po natin, kaya tumagalaw ang kaso na ito ay hindi po basta manipis na ebidensya ang kanilang pinagbatayan dito. Certain of conviction ho. Ang pinagbatayan ho dito, mayroon pong certain of conviction. Hindi po basta manipis na probable cause. Ito, babasahin ko po sa inyo. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice, DOJ, Panel of Prosecution na kasuhan ng plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gifts of public officers at corruption ang ilang individual kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ito, kabilang sa respondent, sina Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manny Bunuan, dating Department of Public Works and Highway DPWH Engineer at iba pa. Base sa mga aligasyon, nagsabwatan umano ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno at pribadong individual upang manipulahin ang alokasyon ng pondo, dayain ng public bidding process at nakawin ang pondo mula sa sistema ng National Infrastructure Budget. Inirekomendang hindi na isama sina dating Engineer Roberto Bernardo, Gerald Apulencia at Henry Alcantara na konsidera ng state witness. Ayan, ipapas po sa screen ang larawan ni Senador Jinggoy Estrada. Nandiyan po mga kaibigan, Estrada, Bunuan, iba pa. Inirekomenda ang kasuhan dahil sa flood control miss. Maliwanag o, mga mahal kong taga-subaybay. Yan pong resolution na yan ay inilabas ng DOJ. At in one words, sa makatuwid ho, yan po ang hatol ng DOJ dito ho sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada at iba pa
na nagkaroon ho sila ng rekomendasyon na ito po ay kasuhan sa ombudsman at natanggap na ho ng ombudsman. Aba, ilang buwan ho itong pinag-aralan ng kaso na ito. Mahigit kalating taon ho. Mga mahal kong taga-subaybay, sa wakas din ho, ay lumabas ang hatol ng DOJ. Ito po isang uri ng hatol. Disclaimer lang ho, marami pong meaning ng hatol. Ito rin po tinatawag natin isang uri ng hatol ng DOJ. Yung paglabas ng resolusyon ng DOJ na nakasaad ho sa resolusyon ay nirekomenda na kasuhan ng plunder itong si Estrada at iba pa. Itong si Jinggoy Estrada at iba pa. Buti po yung nililinaw natin mga kaibigan. Di ko ba mga mahal kong taga-subaybay? Disclaimer ho, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news dito. Yan po ay hindi fake news, mayroon po tayong batayan, mga kaibigan, kaya datapwa. Napakarami hong nagbibigay ng kanilang public opinion. Kahit saan ho kayo umikot na malalaking stream media na sinasabi ho nila ay malapit nang makasama ni Senador Jinggoy Estrada itong kanyang kaibigan na si Bong Revilla, yan po sa City Jail sa kulungan. Aba, ay naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo na talagang totoo na malapit nang makasama ni Senador Jinggoy Estrada itong kanyang kaibigan na si Bong Revilla, yan po sa City Jail? In reaction sa comment section, kaibigan, karapatan nyo hong magbigay ng anumang public opinion. Madali na ho ito, mga kaibigan. Kaya nga tumagal ng ilang buwan diyan sa DOJ. Muli kong ulitin, certain of conviction ang hinanap po dito. Hindi po probable cause na manipis. Makapal po at malapit sa katotohanan na ebidensya ang hinanap po dito. Kaya pagdating mo sa ombudsman nito, tandaan po natin, maniwala po kayo sa hindi. Bibilang lang po tayo dito ng araw o ilang linggo. Lalabas ang arrest warrant po nito. Irarapol ho ito, at lalabas ang arrest warrant pag naipalang kaso. Napakadali po niyan. Bakit ko po nasabi? Tingnan nyo po yung kay Bong Revilla. Pagka-file ng kaso diyan po sa ombudsman, ay napakadali yung nilabas ang arrest warrant. Ganyan din ho ang mangyayari dito kay Jinggoy Estrada. Abangan po natin, kaabang-abang. Isang senador na naman, mga kaibigan, ang biglang aarestuhin kapag lumabas ang arrest warrant dito po sa kaso na plunder. Yan po ay walang pansamantalang kalayaan. Habang nililitis ang kaso, ay nandiyan po nakakulong. Diyan po sa kulungan na tunay katulad po ni Bong Revilla. Kaibigan, malapit na po ito at kaabang-abang. Mayroon na po tayong aabangan, mga kaibigan. Kailan naman si Alice Boitila Villanueva? Kailan naman si Escudero? Kailan naman si Bongo? Sa bagay, ICC si Bongo. Marami pong senador nakulungan ang bagsak at abang-abang. But una natin abangan to, malapit na po sa katotohanan, Jinggoy Estrada. Kabang-abang, mga kaibigan. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.